Dear Lady Love TV. Four Billionaires and a Princess. Tunghayan na po natin ang ikaapat na bahagi. Iyana, ang tila pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan ko. Iyana. Ayun ulit. Iyana. And for the third time, inarinig ko ulit ang pangalan ko. It's quite strange since pamilyar ang tinig nito sa akin. Aking anak. Iyana, tatanggapin mo ba ako? Ang patuloy ding sinasabi ng tinig. Teka, sino po ba kayo? Pwede po ba kayong magpakita sa akin? Handa ka ba? Nakahanda ka na ba? Para sa iyong tadhana. Handa ka na ba? Ihana. Para itong sirang plaka na umuulit-ulit, ngunit hindi ko pa rin malaman kung saan o kung kanino ito nagmumula. Hindi ko maipaliwanag kung nasaan ako pero sure thing, ang creepy nito. Suddenly, narinig at naaninag sa may kanan na may humahangos na babae. Isang babaeng may daladalang umiiyak na bata. Kumakatok ito sa mga bahay-bahay, ngunit halos walang nagbubukas para sa kanya. Hanggang sa may isang bukod tanging kubo, sa di kalayuan ang bukas palad na nagbukas ng pinto at tinanggap siya sa loob. Umiiyak ang babae habang nagkukwento. Nagmamakaawa ko sa inyo. Kailangan ko maprotektahan ang sanggol na to. Handa ko kayong gantimpalaan ng kahit anong hilingin mo. Tulungan niyo lang ako. Paulit-ulit nitong makaawa sa kanila. Ang lalaking kausap ng babae ay halos hindi makapagsalita sa pakiusap nito. Bata, biglang sagot ng isang batang lalaking lumabas mula sa isang silid na tila nagising sa usapan nila. Lumapit ito sa batang babaeng hawak ng babae na tila ba isang magnet na kinuha niya ito sa bisig ng ale. Ama, dumating na siya. Ang sabi nito na nagbigay ng malaking misteryo sa lalaking tinawag niyang ama. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo anak? Sinong dumating? Tanong ng kanyang ama. Lumingon ang kanyang anak na tila may ibang aura dito habang nagsasalita. Ang babaeng nakatadhana. Ang babaeng dapat kong pag-alayan ng buhay ko. Sabi nito. Medyo naasiwa ako sa kakornihan ng batang to. Kung sinaunang panahon, aba, clap-clap, marunong na silang bumanat noon pa lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa din mawari bakit at paanong naririto ako sa lugar na to. Until sa maisip kong, hindi kaya nananaginip lamang ako. Nang magdalaga yung babaeng sanggol ay may 4 na binatilyong katulad nina Sashi, Caris, Alex at Sky na kung umasa sa paligid niya. Pero kumpara naman sa mga binatilyong ito, ay mas mabuti pa ito dahil hindi gaanong agresibo na tulad ng mga lalaking nakapaligid sa akin. Naguguluhan na ako. Ano ba naman tong panaginip ko? Panaginip pa ba to? Saan ba ito napulot ng subscranium ko? And then, napansin ko yung balikat ng isang binatilyo na meron ding isang mga binatilyo. Meron silang pare-parehong keloid ata o birthmark sa may balikat. Nagkataon lang kaya ito o sinadya? Nilapitan ko ito since from the earlier part ay para rin lang akong hangin na hindi nila napapansin. Ngunit bago ko pa makita ang tila diamond shape na birthmark sa balikat nila, ay tinitigan ko ang isa sa kanila sabay sabing, Ariana? Nagulat ako nang marinig ko yon. Dahilan para matumba ako sa parang isang mahika na tila nahuhulog ako sa isang malalim na balon. Nagsisigaw ako at malaman-laman ko na lamang nahulog na pala ako sa kutsyon. Nabababangungot pala ako. Tama nga ang hinala kong nananaginip ako. Mali, nababangungot nga pala. Sumasakit pa yung ulo ko sa pagkahulog sa kama kanina dahil sa napaka-weird na panaginip ko. Halos ayaw ko pang pumasok ngayon sa school, kaso kinakailangan kasi may graded recitation ngayon. Hindi naman ako honor student pero kahit paano, ayaw ko nang bumababa yung grado ko. Kaya kahit na naghihirap ay kailangan ko pa ding mag-participate para dito. Matapos ang klase namin, na thankfully na-manage kong malagpasan, na agad akong dumiretso sa kantin para kumain. Kaso kung minamalas nga naman, ay naubos ko na pala yung savings ko. Wala na akong kapera-pera. Umalis na lang ako at naghanap ng lugar na mapaglilibangan ko ng aking atensyon bukod sa pagkain. Pagdaan ko sa may hallway ay may nasinghot akong amoy ng tila masarap na makakain.
Hindi ako pamilyar sa kung anong pagkain ito, pero ang sigurado ko lamang ay na-magnet nito ang ilong ko at dire-diretso ako sa paghahanap ng pinanggagalingan ng amoy na ito hanggang sa makarating ako ng student council office na walang katao-tao. Bumulagta sa akin ang nakalatag na sa may mesang napalaking size ng egg pie na paborito ko, tapos may juice shake na nakabote, tapos mga chocolate sticks at kung ano-ano pang sweets. Ayos na naman, para ng paraiso ng pagkain. Kaso bigla akong napapuna sa paglalaway ng makita ang kinalalagyan ko. Naku po, lagot ako kapag nahuli ako ni Charis dito. Ngunit paglingon ko, para lumabas ay nakaharap ko si Charis na papasok sa loob. Nakakahiya. Nakita kaya niyang tumutuloy yung laway ko habang nakahawak ako at pinapakalma ang roaring tummy ko na nag-uudyok sa aking sunggaban lahat ng pagkaing nakikita ng mata ko. Masaklap man ay pinilit ko at tiniis na humakbang palayo, ngunit seconds bago ako tuluyang makahakbang ay bigla niya akong hinawakan sa braso para pigilan. Yana, come, sabayan mo akong kumain. Bigla ako napalingon na parang tigring tinawag ng nang-aasar na prey. Hinanda ko ang lahat ng to para sa'yo. Sabi niya sabay turo sa lahat ng pagkain. Naglalaway na talaga ako. Pride, magtago ka muna at gutom na ako. Pinaupo ako ni Charis at nagsimulang kumain. Ang sarap ng mga pagkain. Sobrang heavenly yung feeling. I know I'm being exaggerated, but to tell the truth, kapag gutom ka na talaga, kahit na plain rice will definitely taste better than fried chicken. May lasahan lang ng edible ang dila mo. Kung ako ang pipiliin mo, hindi kita pababayaan. Biglang sabi ni Charis, habang nakapangalumbabang tinititigan ako mula pa sa noong unang pagsubo ko. Akala ko mabibilaukan ako sa sinabi ni Charis. Mabuti lang, I was able to manage swallowing that lump of egg pie sa throat ko. Hindi ako nagbibiro sa sinasabi ko sa iyo kahapon. I'm serious about it, at panigurado, ganun din yung tatlo. You know how competitive I am, kaya I swear, I won't lose from any of them. Ang sabi niya na nagpahinto sa akin sa paglamon. Bigla na lang ako napatayo sa kinauupuan ko. Pwede ba? Ayaw ko na ulit marinig pa ang tungkol sa coupling na yan, please. Sabi ko sabay akmang walk out if not sa sinabi ni Charis. I told you, you're Ariana's heiress, the Ariana's princess. It's in your blood, Yana. Hindi mo yun matatakasan. The moment na nasira mo yung seal, ikaw ang magiging Ariana princess na yon. Muli kong nilingon si Charis. Pinagsisisihan ko ang nagawa kong yun talaga. Bulong ko. Pardon? Bigla niyang tanong. Napaisip ako at biglang bumalik sa akin yung nightmare ko kagabi, which ended sa birthmark ng 4 na binatilyo. Wait a second. Matanong ko nga, meron ka bang birthmark na kakaiba yung shape? Bakit mo naman natanong? Bigla akong na-mental block pero mabuti na lang nakita ko yung tabloid sa may gilid ng steel cabinet ng opisina. Sa horoscope ko kasi, sabi yung may kakaibang birthmark daw ang mabibigay sa akin ng kasiyahan today. Rason ko, thanks sa horoscope section ng newspaper. Kahit patila nag-aalinlangan ng itsura ni Charis, ay agad itong sumagot. Ako ata ang tinutukoy ng horoscope mo. Sabi nito bigla, at tinanggal ni Charis ang isang button sa upper part ng polo niya, and he showed me a diamond-shaped-like birthmark sa may balikat niya, na katulad noon, ganoon sa mga binatilyo sa panaginip ko. Mano-nosebleed ata ako. Balikat pa lang ni Charis, pakiramdam ko mahihimatay na ako. Napaka-sexy kasi nito. This is the first time I saw it as exclusive for my eyes only. Bigla namang tinakpan ni Charis sa mga mata ko, sabay sabing, enough already, Yana. Malulusaw ako. Ang kampanteng pang-asal sa akin ng lalaki. Naglakla ka ba ng confidence at mukhang may hangover ka pa? Sagot ko sabay tanggal sa kamay niya sa mata ko. Napatawa si Charis sa sinabi ko. Sorry, biglang sabi nito ngunit binaliwala ko na lamang ito at umalis. Bigla naman akong nasorpresa sa pagbubuga sa akin ni Sashi. Paglampas ko sa home economics room na may dalang cream brulee na inoffer sa akin. Muntikan na akong inatake sa puso. Bigla-bigla ka namang sumusulpot. Sabi ko kaagad pagkakalma ng dibdib ko. Tikman mo to, Yana. Ang sagot naman ni Sashi na nagsusubo sa akin ng isang kutsara ng cream brulee. Temptation na naman to, itong ginagawa ni Sashi
At talagang sa hallway pa. Tiniis ko na lamang yung amoy ng masarap na pagkain na yon and went straight forward kay Sashi since nandito na rin lamang siya. I refused the bite and instead ay nagsalita ako. Pwede ka bang sumama sa akin? May tatanungin lang sana ako sa'yo. Sabi ko, ano yon? It's something personal. I hope may ibang lugar tayong pwedeng puntahan sandali. Parang isang butler na yumuko si Sashi sa nagsalita. As you wish, ang sabi nito. Pinagtitinginan na tuloy kami ng mga ibang estudyante dahil sa ginagawa niya. Kaya naman agad ko na siyang hinila at inilayo papunta sa isang bakanteng classroom a few meters away sa HA room. Don't you think masyado tayo nagmamadali? Biglang tanong ni Sashi. Napataas ang isang kilay ko sa sinabi niya. Nagmamadali saan? Teka, ano ba sa tingin mo ang gagawin natin? Tanong ko din tuloy. Lumapit si Sashi at bumulong. The coupling. No! Ang muntikan ko ng pagsigaw na reaksyon. Bakit pati siya, ito rin yung iniisip? Ang babata pa namin para mag-isip ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak at makipag-coupling. Biglang napatawa si Sashi. I'm sorry, hindi ba yon ang pag-uusapan natin? Sorry, na-excite ata ako masyado. Paumanhin itong bigla na napakamot-kamot pa ng patilya niya. Nakakapika na talaga tong pangtitrip na ginagawa nila sa akin. Nakakaloka. Akala ko hanggang sa pagpapa-cheese curls na mabubulaklak ng salita lang ang trip nila. Pero heto, bakit parang unti-unti ko nang napapansin na parang may katotohanan ng ilan sa mga sinasabi nila. Somehow kasi, para talagang may connection yung sinasabi nila, lalo na yung panaginip ko kagabi. I wonder why of all dreams yun ang napanaginipan ko, which suddenly reminded me of the birthmark. Sachi, by any chance, meron ka bang birthmark na may kakaibang shape? Napakunot ang noo ni Sashi sa tanong ko. Bakit? Tanong niya bigla. At gaya nga ng rason ko kanina kay Caris, ay ginamit ko muli ito kay Sashi. Yung horoscope ko kasi sabi, yun daw taong may kakaibang birthmark ang taong magpapasaya sa akin. Napangiti si Sashi sa sinabi ko. Talaga? Why didn't you say so? Tapos tinanggal niya yung polo niya at pakita ng birthmark niya na nasa may shoulder din katulad ni Caris. Isa lang napansin ko sa mga birthmark nila. Parang tipong sinadya ang pagkakaroon nila ng ganito. Tipong parang iniukit dahil sa pagkakakeloid nito. Pareho din, bulong ko. Huh? Laking pagtataka ni Sashi. Aalis na sana ako nang pigilan niya ako. Teka, saan ka pupunta, Yana? Hindi mo pa kinakain yung niluto ko ha? Paalala nito. Pwede bang ibalot ko na lang kasi may klase pa ako Palusot ko at tinutuhan na naman ni Sashi. Nilagay niya sa isang pulang kahon na kadalasang boxing ng mga Valentine's cakes. Accept my heart, sabi nito pagkabalot sa box sa akin habang pinagtitinginan na kami ng ibang estudyante, lalo na ng mga babaeng ang sasakit kong makatitig sa akin. Tinanggap ko ang mga ito at saka na umalis. Kaso bago ako makarating sa classroom namin para sa susunod kong klase, inakasalubong ko ang isang batalyon ng basketball varsity ng school na lamang ay patungong locker room nila para mag-shower based sa pawis nilang itsura. And of course, nangunguna sa kanila si Alex, ang kanilang team captain na nakakalusaw at nakakatilapo ng braces ang titig. Napalunok na naman ako sa pantasya ko. Nag-slow motion ang buong corridor habang si Alex papalapit sa akin. Marahang pumipikit at tumidilat ang mga mata niyang diretso ang tingin sa akin, kung sa akin nga ba. Asyomera na kung asyomera. Ayaw kong lumingon sa likuran ko, baka mapahiya lang ako kung di akin. Yana, ang tawag niya sa akin. Napangiti lang ako na parang timang sa harap ng Captain Ball Heartthrob ng school. Nang bigla niyang ituro yung box na dala ko at sabihing, para ba sa akin yan? At gaya ng isang timang, ay nagpatango-tango lang ako habang nakatingin sa kakaibang ngiting isinusukli sa akin ni Alex. Matapos kunin ni Alex ang kahon, ay nagpasalamat ito, tsaka akmang umalis kasama ang teammates niya. Parang enchantment ang dumapo sa akin at bigla ding nawala pagkatalikod ni Alex. Naalala kong bigla na kailangan kong makita kung may birthmark siya. Pagkakataon ko pa naman na sana iyon na makita, lalo't naka-jersey uniform siya. Alex? At muli ko siyang tinawag bago siya makahakbang papalayo. Lumingon naman agad si Alex at napansin ko sa may shoulder niya ang birthmark na katulad kila Caris at Sashi. Yes? Tanong nito sa akin. Dahil sa nauubusan ako ng idadahilan, ay minabuti kong sabihin, it well, sabay goodbye,
Hindi kay Alex kung hindi sa creamy brulee na nawala mula sa kamay ko ng ilang iglap dahil sa pagpapantasya ko. Kasagsagan ng klase ko pero hindi ko maiwasang mapaisip. Kung pati si Sky ay meron ding birthmark, pilit kasi ang pinagko-compare ang panaginip ko sa nangyayari sa akin. May sort of relation kasi. 4 na lalaking parang may parehong katayuan sa 4 na lalaking pumapalibot sa akin ngayon na hindi ko alam kung totoo o hindi ang pinagsasasabi. Pagkatapos ng klase ay pinuntahan ko naman ang puno ng akasya kung saan madalas kong makita si Sky. I wanted to know kung gaya nila Sashi, Charis at Alex ay meron ding birthmark na katulad nila si Sky. Wala naman akong mapapala sa pag-alam nito bukod sa masatisfy yung curiosity ko. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka may malaman akong kahit na ano mula sa pagbabago ng mga pag-uugali ng mga lalaking to. Hindi naman nila ako kilala. Well, si Charis, kinda, pero hindi naman yun grounds para maging aggressive siya o sila ng ganito. Tapos may sinasabi pa silang Ariana Princess, Ariana Heiress, na hindi ko alam kung saang fairy tale book nila napulot. Naabutan kong nakahiga sa ilalim ng akasya si Sky, habang natutulog at may suot ni earplugs sa magkabilang tenga nito. Tamang-tama namang ginawa niyang unan ang polo niya, kaya ang kailangan ko nalang gawin ay lumapit at iangat ang manggas ng t-shirts niya para makita kung mayroon din siyang birthmark. Hindi ako manggagahasa o manananching, may titingnan lang ako. I don't need to feel agitated. Hindi naman masama itong gagawin ko. Ngunit dahan-dahan pa din akong lumapit sa kanya na para bang isang mandurugas na marahang isinatak katuparan ang masamang balakin. Tamang-tama na malapit na ako sa kanya, ay biglang nahulog mula sa kaliwang tenga niya yung earplugs. Agad akong natago sa likod ng puno nang tila ba napagalaw siya ng konti sa pagkakahiga ng matagal sa isang posisyon. Nang muli itong manahimik, inisip kong magdahan-dahan muli ng lapit sa kanya. Kaso bigla naman siyang nagsalita. Sino ka? Sabi nito habang nakapikit pa din. Patay, mukhang mabibisto pa ata ako, pero I still push my luck and imitated a cat sound. Meow, meow, paulit-ulit kong bigkas. Pusa lang pala. Shoo, ang sabi nito and just as I thought, Sky was sleep-talking. He looks really adorable while doing it. I wonder bakit siya nagmumukhang gangster sa paningin ng iba, samantalang nagpapaka-gentle aura naman ang napapansin ko sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pagmeow habang unti-unting inaangat ang manggas ng t-shirt niya. Nung nakita ko yung birthmark nito na tulad nung sa tatlo at gaya ng hula ko ay nasa parehong pwesto din ng balikat niya, bahagya ako napayes nang hindi kalakasan sa successful na plano ko without knowing na hindi pa pala ako nakakaalis sa pwesto ko. Bigla namang nagmoan si Sky na tila nagising sa nagawa kong maliit na ingay. Kaya naman ipinagpatuloy ko ang pag-create ng pusang sound. Hanggang sa may bigla ako narinig na ingay ng isang tunay na pusa mula sa itaas ng puno na parang nagagalit ata sa ginawa ko. Panggagaya sa kanya, ayaw ata niya ng copycat. Shoo, shoo, ang bulong ko ng pagpapaalis dito at baka mabuko pa ako. Ngunit mas lalo itong nagalit at tumalon habang kitang-kita ko na nagsipagtalim ang mga kuko nito. Ang takip ko na lang ng mukha ko, ngunit bigla namang tumayo si Sky at inakap ako para ipahiga sa may kaliwang parte ng hinihigaan niya, malayo sa kinabagsakan ng pusang ligaw. Tumakbo naman yung pusa agad-agad pagkababa nito sa puno, mukhang dismayado sa failed landing nito. Naiwan kami ni Sky na tulala sa pagkakatitig sa isa't isa, habang pumaibabaw siya sa akin mula sa pagliligtas sa akin doon sa pusa. Bigla ding humangin ng malakas at nagsipaghulog ang mga light pink na bulaklak ng akasya na nooy talaga namang nagkalat sa paligid. Talaga namang pag nagkakataon, mala cherry blossoms ang dating.